Hello. Makinig po tayo sa Frank Drilon, dating senador at abogado, dating Department of Justice sa panahon ni Tita Cory. Pakinggan po natin siya doon sa desisyon ng Korte Suprema kung ano ang kanyang pananaw doon ay mag-aaral ng batas. Ika nga, ako gusto ko yung mga ganito eh. Gusto ko yung mga matatalinong abogadong hindi kurap ang utak. Marami dyan abogado pero ang utak kurap eh. Oh, di ba? Sino yan? Ano ba? Si Laches Escudero, kurap ang mga utak dyan eh. Si Cayetano, kurap ang utak dyan. Di ba magkasangga pa sila nung araw? Sa 19 Congress sa impeachment ni Sara na yung forfeit kung ano-anong paliwanag din ang ginagawa sa ridiculous version. Samantalang yung gumawa ng batas, sila na nagsasabi kaagad-agad. Pero sila, abogado nga sila, iba naman ang version nila. Hindi naman sila sumulat ng impeachment. Tingnan natin. Ayan, hi! Senator, good morning! Hi, good morning. Good morning. Very good morning to you, Senator good Frank. Opo, welcome back to Balita Patat sa DZMM. So, meron bang nakapagdeklara na ba ang any Congress in the Philippines on a declaration of state of confusion? Kasi mukhang yun ang estado ngayon ng ng Senado natin ngayon eh. What do you think? Sa ating saligang batas, mayroong state of emergency, state of war, pero wala pong state of confusion. Ngunit having said that, okay, sa atin po, dapat yung proposed Sergeant at Arms, yung General Atlasca ba yun? Opo. Huwag na siyang humarap at ihalal bilang Sergeant at Arms. In the first place, suspended siya ngayon. Kaya dapat huwag nang ipilit ni Senate President Cayetano na iharap yung General Atlasca doon sa kasamahan sa Senado at ihalal bilang Sergeant at Arms. Huwag natin kalimutan, yan po ay ang Sergeant at Arms ay elected officer of the Senate. Hinahalal po yan. Ngayon, sa nangyari sa Senado, he does not deserve to be the Sergeant at Arms. Dahil ayon doon sa mga unang findings, siya po ang unang nagpaputok. It's providing security to Senate. In-expose niya po ang Senado, mga empleyado, mga kaunay ng Senado, doon po sa district na katamaan ng balat. So, to me, this is not to me, dapat po hindi siya hialal at hialal bilang Sergeant at Arms dahil po sa nangyari. And this is his responsibility. Has yung pong Senate President, is it within his powers to actually fire si Atlasca? Sa Senado po, ang Sergeant at Arms ay elected official na Senado together with the Secretary of the Senate. Ngunit by tradition, ito po kung sino mang ang inonominate ng Pangulo ng Senado, siya po ang napipili na elect na Sergeant at Arms. So in this particular case, hindi po ako po nakiusap kay Senate President Cayetano para po tumahimik ng Senado. Nakita natin kahapon, nag-iiyakan hindi na maganda ang sagbukan ng dalawang kasamahan natin sa Senado. Yun po ay dahil sa gulo na nangyari. At ang gulo sa investigasyon ay mukhang nag-upisa doon sa paputok ni Atlasca ng kanyang. Opo, nagkapatong-patong na nga po napakaraming issue, no, Sen. Frank. Pero isa din po, stemming from this, no, nais din po itong pag-usapan sa Senado at magkaroon din po sila ng sarili nilang investigasyon. Do you think na kailangan pa po ito, Senator Frank, considering na meron naman na pong investigasyon ng nagawa ang PNP? Sa akin po, this is an ordinary
Criminal Act. Dapat ang police agencies ang siyang mag-iimbestiga nito. NBI or Philippine National Police. Siguro NBI magkabuti. Yan po sa aspetong criminal. Sa aspetong confidence of the Senate, ang mga senador po ang magpapasya kung siya po ba'y pipiliin na bilang Secretary General in a votation of who should be the Sergeant at Arms of the Senate. They also want to investigate daw po what happened, pati po yung shooting para mapag-usapan po nila ano ang mga ano ang mga changes na kailangan nilang gawin pagdating sa even hiring yung mga OSA members po natin. Kailangan pa po ba ito on session day, Senator? Kailan ho? Ilalagay daw po na session day ang kanilang pag-uusap tungkol sa investigasyon nila dito sa nangyaring putukan. Kailangan pa po ba nila itong gawin, Senator? Sa akin, this is an ordinary criminal act na dapat ang ating police agencies ang mag-iimbestiga. Dahil hindi naman maganda ang Senado ang mag-iimbestiga ng kanilang sarili. Hindi po dapat iwanan ito sa NBI or to the other police investigative agencies insofar as the criminal aspect is concerned. Sa aspeto ng criminal liability, dapat pabayaan yung mga kinauupo na mayroong mandato sa pag-investiga ng krimen. Pabayaan na po yan. Yung sa Senado, hindi ko alam kung bakit pa-investigahin. Leave investigation to the agencies dahil ang sasabihin ng tao bayan, kung ang Senado yung mag-iimbestiga, itatakpan nila ang sarili nila. Huwag na po ng Senado. Yan ba naman ihalal siya sa Senado at Sergeant at Arms at pagbubutohan. Huwag na po, hindi na po sila mag-iimbestiga dapat. Let's talk about Senator Bato de la Rosa, Sen. Frank, ano? Kasi po, ano po ba ang estado niya ngayon? First, of course, yung breaking news kahapon po na sinabi ng Korte Suprema, they're not issuing any TRO which was requested by the camp of Senator Bato de la Rosa. What does that make of Senator Bato now? Is he still... go ahead, please. Oo. Ang ibig lang sabihin, meron siyang outstanding at valid warrant of arrest. And then ulitin ko lang, ang prima facie, ayaw ng Supreme Court tigilin ang implementation ng warrant of arrest. Ibig sabihin, pwede siyang arrestuhin. Ngayon, sinasabi nila, hindi po pwede kailangan, hindi pwedeng foreign court ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Dapat local court. Unang-una po, huwag nating kalimutan. Dito po naghahanap tayo ng hustisya para sa mahigit na 6,000 biktima or extrajudicial killings ng panahon ng Pangulong Duterte sa Operation Tokhang. Ulitin ko lang, naghanap ang 6,000 mahigit ng hustisya doon sa nangyari sa kanilang mga kamag-anak. Yung mga kung sino man na mag-i-issue ng warrant of arrest, that is a technicality. Putting aside validity first, ang unang-una, substantial justice. Ang sabi nga namin ito ng mga abogado, substantial justice. Kailangan po mabigyan ng hustisya ang 6,000 namatay sa Operation Tokhang. Pangalawa, hindi po ito foreign court ang nag-issue ng warrant of arrest. Ang nag-issue po, international court, international criminal court. At nabuo po yan sa pamagitan ng isang tinatawag nating Rome Statute, isang tratado kung saan in-endorse at inapruba ng Pangulo at ng Senado. Niratify po yan ng Pangulo at ng Senado. Doon ako nung niratify namin yan. Kaya ito'y hindi foreign court. This is an international court na kasama ang ating bansa. Kaya ang importante dito, somebody must be held accountable. At hindi po pwedeng itabi mo yung ang sigaw ng taong kailangan ng hustisya dahil po sa technicality na hindi kuno ang local court ang nag-issue. Ito po ay crime against humanity. At huwag po natin kalimutan, ito po ay arrest warrant lang.
magkakaroon naman ng trial doon sa The Hague, doon po sa International Criminal Court. Ulitin ko lang, mayroon pong paglilitis. Hindi ibig sabihin, kung may warrant of arrest ka, guilty ka na. Ganun dito sa atin eh. Pag nag-issue ng warrant of arrest, sinisiguro mo lang na hawak mo yung akusado, hawak mo yung nagkasala, kaya mayroon kang warrant. Ganun din sa International Criminal Court, mayroong warrant of arrest to make sure kung ano man ang judgment ng International Criminal Court ay pwede pong ipatupad dahil hawak ang respondent. So sa akin po, walang ibang solusyon dito kung hindi dapat mag-surrender na lang si Senator Bato de la Rosa, harapin ang kaso kung talagang wala naman siyang ginawang masama, sumusunod lang siya sa utos ng Pangulong Duterte. Pwede niya pong sabihin yan na ako'y takot kay Digong, kay Tatay Digong, at inutusan niya akong patayin itong 6,000 mga mahihira na suspected drug couriers o drug whatever. Yes, sir. At bulod lamang. Pwede po na sabihin yan sa isang paglilitis ng kaso doon po sa International Criminal Court. Hindi po na siya po ay pinahatulan na guilty ngayon po lang. Hindi po ganun. It is just a warrant of arrest issued by an international court of justice, hindi po ng isang foreign court. Yep. So hindi pa siya criminal, may tuturing na criminal dahil wala pa naman trial, ngunit mayroong warrant of arrest. At siya ngayon ay nagtatago. The oft-repeated question po, is he now considered a fugitive? Yes, so gaya rin sa atin dito. Pag ikaw yung may warrant of arrest at nagtatago ka, ikaw ay tinatawag na fugitive from justice. Yun. Okay. Still on Bato de la Rosa, Senator Frank, ano na ngayon ang magiging papel niya sa Senado? Pwede ba siyang makaboto? Pwede ba siyang, dahil siya po yung yung pang-13 na bumoto, naging part ng bagong majority, di po ba? Dahil sa wala na siya ngayon sa Senado, o at least for now, wala siya, can he still exercise his duty as a sitting senator? Hindi po. Although sinubukang palitan itong rule na ito. The rule is, kung ikaw ay buboto, dapat ang presensya mo sa session hall. You must be personally present bago ka makapagboto. Ngunit yung rule na yan, sinubukang palitan ni Senator Marcoleta at sinasabi through electronic means pwedeng bumoto ang isang absent na senador. Ngunit ito po in-approve. Walang debate, hindi po sinitingnan po ng epekto nito. Halimbawa, ang tanong, kung lahat po ay labas ng session hall, lahat po represent through electronics means. Yun ba pwede pa mag-session? Ang Senate President lang ang nandun dahil lahat po sumagot, ngunit sila po kung saan-saan. Pangalawa, pwede ba ito kung nasa labas ka ng bansa, hindi ka sakop ng jurisdiction ng authority ng Senado, pwede ka bang bumoto? Sa akin po, dahil sa mga tanong ito, hindi natin maiwasan to conclude at sabihin na itong rule na ito ay para kay Bato. Habang siya nagtatago, pwede siyang bumoto. Mabuti na lang at natingnan ito ng minority, particularly kung totoo yung report sa akin, ang dating Pangulo ng Senado, si Senator Ito siya. Will, ang nag-reconsideration. Dahil lang sa ito'y in-approve na walang debate, we withdraw ang approval at ni-refer sa rules at doon pag-uusapan. Ngunit kamuntik na po mapalitan itong reglamento ito. And it will have caused a lot of confusion. Yan na nga, nag-uusap kayo, tinatanong ko. Kung lahat na sinandun na sa labas ng session hall at mag-present via electronics, yun ba'y may quorum? Kung nasa labas ka ng bansa, yun ba'y pwede kang bumoto? So, it's a thing that must be stressed out. At mabuti na lang
hindi mabuti na hindi tinuloy at nirefer mo na sa Committee on Rules for study. Opo. On Senator Bato de la Rosa pa rin po, Sen. Frank, no? Binigyan po kasi siya ng committee chairmanship ng Public Order and Dangerous Drugs. But as an absent senator, can he lead a committee kung wala rin po siya dyan? Ay, hindi po sa akin pwede siya mag-file ng bill, pero mahirap po na how can you preside over a committee meeting via Zoom? Alam mo nung panahon ng nakakulong si ngayong Congressman Laila de Lima, nasa opposition din kami na, nasa minority kami. Sinikap namin na humingi ng rule sa Senate President na pwedeng payagan ang isang nakakulong na miyembro ng Senado to participate lang in committee hearings. Hindi po pinayagan. Kaya ang magagawa lang nun ng Senator de Lima ay mag-file ng mga bills at patuloy ang trabaho niya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga panukalang batas. Ngunit itong mga panukalang batas ay hindi pwedeng isalang at ipaliwanag ng author dahil sa hindi siya pwedeng mag-participate even through electronic means. Hindi po pinayagan ng Pangulo ng Senado. Okay. Now, sabi nga nila, Senator Franque, it's time to divide the spoils. Ang committee chairmanship po ng Blue Ribbon Committee, napunta na kay Senator Pia. Inaasahan din naman siguro, hindi naman sikreto ito na si Marcoleta yung babalik sa bilang Blue Ribbon Committee chairman. Pero, ang sabi nga nila, hindi, nasa poder yung majority, they can do anything and everything sa chairmanship ng mga komite. Tanong, hindi po ba medyo asiwayo na ang Senate President, kapatid mo tapos ngayon ikaw yung nasa Blue Ribbon Committee? Or is it really just, one of those things that happen in the Senate? Yan po ay that involves the discretion of the majority. Kung ano po yung decision ng majority, yan ang masusunod sa Senado. We rule by majority. Ngayon, hindi naman po pwedeng assume na hindi maging patas ang laban kung si Pia Cayetano ang head ng Blue Ribbon. Huwag po natin kalimutan na ang layunin ng isang komite sa Senado ay in aid of legislation. Ang ibig sabihin, yung mga pag-iimbestiga ng Blue Ribbon ay kasama doon sa oversight function at in an effort na magkaroon ng ano ba ang pagkukulang ng ating patakaran ngayon, ano ba pwedeng ayusin. So the mere fact that Senator Pia and Senator Alan are siblings should not disqualify Senator Pia from being head of the Blue Ribbon. Ngunit yan po ay malalaking may pananagutan pagdating ng halalan at hindi maganda ang pinakita ng Senator Pia, mananagot po siya sa kanyang constituents. Yan po ang sitwasyon. Meron pa rin po tayong naulinigan, Senator Frank, no, na maaari pa rin pong magkaroon ng Senate leadership change 1 week after nitong pagbabago, pag-upo ni Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. With public opinion clamoring sa napakagulong estado ng Senado ngayon. Sa tingin niyo po ba, yung public opinion weighs greatly dito sa desisyon ng pagkakaroon ng Senate leadership change? At alam mo, mga senador, parang nasa fishbowl yan. Apat lang sila. Tinitingnan sila araw-araw ng milyon-milyon na kababayan natin kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya yan lang siguro ang masasagot ko. They will be responsible to the people. Nakikita po ng taong bayan, hindi ko kagaya sa lower house. 30 mahigit. Kaya ito napapansin. Dito po, 24 lamang, kaya nakikita nila lahat.
kung ano ang nangyayari. Ngunit balikan ko lang bago natin makalimutan. Sige po. Yung sinasabi na, tinatanong, yun ba dapat iserve na yung warrant of arrest kay Generos. Bato? Opo. Ang sabi ng Supreme Court, dapat wala pong sagabal at hindi po sang-ayon sa ating Rome Statute ang pag-serve ng warrant. Although the Supreme Court said hindi pa ito decision of the marriage, but for purposes of service of the warrant, pwede pong iserve yan ng walang hadlang. Ngunit ang reaction po ng ating opisyalis nakakatawa. Ang sabi po ng NBI, ayon sa media ngayon, we are awaiting a directive. Directive from whom? From the President? From the Department of Justice? Ito simple service of warrant. Araw-araw po ginagawa ito ng NBI. Bakit sila maghihintay ng directive galing sa Department of Justice o galing sa Office of the President? Ang sabi naman ng Malacanang, ang service ng warrant ng International Criminal Court of Justice ay operational matter at depende sa DOJ. Diyos ko po naman. Ito naman yan. Bahala po ang DOJ. Ganoon naman sa DILG. Siyang may supervision sa police. Ang sabi nila, ang lead dito, Secretary of Justice. Hindi sila. Bakit sila noong Ba't nung kay Duterte sila? si Duterte sila, Oo. si Tubuloy sila, Oo. bakit yung bigla ng Secretary of Justice? Kaya ang taong bayan, ang feeling, dalawa pong sistema ng hustisya sa ating bansa. Isa po sa justisya para sa makapangyarihan at may kaya, isa po din sa 6,000 extrajudicial killings. Dahil simple warrant of arrest, nagtuturuan ngayon kung sino mo. You hit the nail right on the head, Senator Frank, ano? Yung, okay na wala nang TRO pero naghihintayan pa rin. Hindi naghihintayan, Nagtuturoan. Ang tawag po dyan it's a whole of government failure. Sabi nyo nga, di ba? You did say that it's a collective failure of government. Do you remember that? Yes, collective failure of leadership. Okay. O finally, isa na lang ako, partner. Sige. Pwede po ba niyong bigyan ng paglilinaw ito, Senator Frank, dahil sinabi ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na pwede naman daw sa kanila, abogado niya, iserve yung kanyang arrest warrant, tapos sila na ang magsiserve kay Senator Bato. Pwede po ba yun? Hindi po pwede. Isa-serve po yung warrant kay Jimmy Bondoc kasi Jimmy Bondoc ang arirestuhin mo. Oo, yun po kasi ang sinasabi niya, Senator. Pwede daw sa kanila iserve, tapos sila na ang magsiserve kay Bato. Hindi po. Ang proseso po, ang warrant of arrest ay isa-serve mo doon sa arestuhin mo. Kung pwedeng iserve yan, hindi yan summons Na pinatawag ka na humarap sa husgado. Yung summons po, pwedeng tanggapin ng gwardiya dyan sa inyong gusabi. Basta authorized ang security guard na tumanggap ng summons. Ito po warrant of arrest. Hindi po pwede ang ibang tao mo isa-serve dahil yan ang ma-arresto. Hindi yun nakalagay sa warrant of arrest. Opo, hindi naman po parang parcel yan. Shopping lang. Pinamili mo lang. Senator Frank, maraming salamat po. Sa punto